Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin, ito pong bagong pronouncement ni Pangulong Marcos tungkol po dito sa West Philippine Sea. Mukhang ang tanong ko lang, pro-China na ba si PBBM? Kasi po ganyan, yung pag magsuri yung mga BBM vloggers, tsaka yung mga Tambi vloggers, yung mga ganyang pronouncement, tatagurian nilang, pro-China kayo. Pag-uusapan din po natin, ito po bago, no? Kapapasok-pasok lang po, Vatican. Inaprobahan na po yung pagbe-bless, pagbabasbas dito po sa same-sex marriage. Aba, grabe, no? Hindi ko po maintindihan kung paano po to, ano po pagkakaiba niya. Pero kababasa ko, nakukuha ko na po yung gustong ipunto rito ng Vaticano, no? So, malaking usapin po 'yan. Siguro marami pong relihiyon yung bibigay ng kanya-kanyang opinyon sa pero malaki pong pagbabago 'yan, no? Dito po sa ating pananampalataya. Okay, pag-uusapan din po natin ito pong nagsampa na naman ng bagong reklamo. Nagsampa na naman po ng demanda. Ang hilig po ng grupong 'to, no, dati naman po siyang Makabayan Black congressman. Wala pong iba kundi 'to si Teddy Casino, 'no. Dinemanda na naman po 'tong si Ka Eric Celis at saka 'to si Dr. Lorraine Badoy sa red tagging. Yan po mga pag-uusapan natin. Pasensya na kayo kasi bumiyahe po kami, 'no. Balik po dito sa ating kuta. Kaya natulog ako sa biyahe, hindi pa ako makatulog ngayon. Kaya minabuti ko na kaysa bukas na naman, kulang tayo ng isang video kaya naghabol po tayo. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po, yung Vatican po muna, no? Ito po, kapapasok-pasok lang po nito ng balitang ito. The Vatican said on Monday in a landmark ruling approved by Pope Francis that Roman Catholic priests can administer blessings to same-sex couples as long as they are not part of regular church rituals or liturgies. So, pwede na pong i-bless ng mga kaparian yung pong mga same-sex. Pero hindi po to basta labas doon sa tinatawag na mga regular rituals. So, yan po yung mga binyag, kumpil, kasal, no? Hindi po siya matatawag na regular na kasal. Parang kasi may paniniwala pa rin sila na ang inutos lang po na pag-iisang dibdib ay babae at lalaki at kaya po kayo mag-iisang dibdib para magparami, no? So, parang ginagrant nyo yung ako ang tingin ko so ganun po yung mangyari. Ang ibig sabihin po ng irregular, halimbawa po, pupunta po yung dalawang bakla sa harap ng pari, papabless po sila. Kasi gusto rin naman nila na maging malapit sila sa Panginoon. Kasi tinataboy, di ba? Ang logic ng Vatican diyan, bakit natin tinataboy yung mga makasalanan? Yung mga makasalanan, gusto nila maging malapit sa Panginoon. Kaya sila sa isang banda, dinideklara nilang bawal
yung, pagkakasal sa parehong babae o parehong lalaki. Pero sa isang banda naman, ayaw nilang, umalis sa simbahang Katoliko. Parang gano'n, eh, 'no? Parang inuuto, nag-uutuan po yung, simbahan tsaka yung mga inuuto lang nila yung mga hindi nila dinedeklara na ito ay kasal, pero parang binabasbasan po nila. Kaya mahirap pong, unawain yung simbahan. Pero ako nakikita ko diyan, parang manatili pa rin silang Katoliko, 'di ba? Parang sayang din yung abulo, sayang din yung abulo, gano'n din, eh. Siguro ang naisip ko diyan, nagiging praktikal lang po yung mga Katoliko. 'Di ba may kasabihan nga si Bugs Bunny, "If you cannot beat them, join them." 'Di ba? Wala, eh, hindi mo kaya, eh. Hindi kayang pigilan ng, kasalan ng mga bakla at mga tomboy o pasensya na hindi ko alam ang tamang termino. Hindi hindi napipigilan ng simbahan kahit na anong pangaral mo hindi puwedeng, mapigilan yung pag-iisang dibdib ng parehong lalaki o parehong babae. Why not, gawin na lang talaga sila, basbasan na lang sila, kikita pa sayang din yung kita. Siguro tumingin sila sa statistics, tinitignan nila, "Putya ang dami na, mahal na papa, mahal na santo papa, napakarami na po nagpapakasal, dati yan sa'tin yan, eh. Eh, kung basbasan na lang natin, 'wag na lang natin tawaging kasal." Oo nga puwede. Parang, parang inuuto niyo lang yung mga bakla at tomboy 'no? Sinasabi niyong kasalanan yung same-sex, union, same-sex marriage. Pero dahil sayang din 'to, pasensya na Vatican, pero litong-lito talaga ako, eh, 'no? Papaano niyo sasabihin na kasalanan yung same-sex union, pero ibe-bless ninyo? Parang parang, hindi ko maintindihan 'no. Buti sana kung joke lang, hindi, eh. Talagang magiging ano na nila yan, eh, siguro ihahabol na lang nila. Magagaling naman yung mga Katoliko diyan, eh. Ihahabol na lang nila kung papaano ako Katoliko po ako, kaya ako nababanatan ng ganito. Wala akong sa ibang relihiyon kasi mahirap ano, eh, mahirap, kasi hindi hindi ko relihiyon yun. Ito po kasi involved kami, Katoliko kami. Parang double ano, dalawa yung standard natin na kasi marami magre-react diyan, eh, bakit kakasal na yung mga bakla, eh, bawal sa Biblia yan, 'di ba, mga gano'n yan. So, para ma-resolve, ang sabi ng Vatican, hindi sila regular na ritual. Kumbaga, hindi lang sila tatawaging kasal. Ewan natin kung papaano sa aktuwal yan, hindi mo kinakasal pero, binabasbasan mo. Okay, punta na po tayo si Akop, hindi ko po alam kung abogado, pero alam ko dati siyang, sundalo o pulis. Okay, punta na po tayo rito sa ibang balita. Ito po, nagtataka ako, ano kaya ang, magiging reaksyon dito? Alam niyo tawag ng mga BBM vloggers, isa po sa panira nila yan sa mga Duterte na pro-China 'no, dahil sa pakikipagkaibigan. Sa pakikipagkaibigan ng mga Duterte sa China. Dati tanggap natin 'yan 'no, kasi friends to all, enemies to none nga tayo 'di ba? 'Yun yung anong tawag dun, yung gumagabay dun sa pakikipagkaibigan. Real talk din po, isa po sa mga binabanat nila kay VP Sara Duterte, bakit wala kang sinasabi, tungkol sa mga nagaganap sa West Philippine Sea? Okey, pasensya na po kayo humina po yung ating ano, eh,
Mahina po. Okay. Si ano po, si Pangulong Marcos, ako, pinasama niyo lang yung ano, pinasama niyo lang yung salitang, pakikipagkaibigan sa China 'no, kasi wala kayong maibato. Eto mag-real talk tayo 'no, wala talaga kayong maibanat kay VP Sara at tsaka sa tatay niya 'no. Kasi wala kayong issue sa corruption, mag-real talk tayo, wala pong nakasampa. Sa dami po ng kasong ikinakaso kay Pangulong Duterte at tsaka kay VP Sara, wala po sa corruption 'no. Wala po yung pinagbintangan sila na eto binulsan nila kahit yung confidential fund ang tinatanong lang diyan, pinatatanong lang, yan ba ay constitutional o hindi, 'di ba? Tinatanong lang nila, yung pagbibigay ba ng confidential fund. Actually, hindi po yung confidential fund per se, yung confidential fund na binigay noong 2022. Kasi walang confidential fund daw noon, nanghingi si VP Sara, binigyan naman. Yun, eh. Yun lang yung kino-question nila ron. Pero yung issue ng corruption, wala pong question. Ang daming sinasabi ni Trillanes na magnanakaw, etc. at iba pa. Wala pong nakasampa kahit isang kaso ng corruption. Kasi wala talaga eh. O kaya dahil sa kawalan ng maibibintang sa mga Duterte, siyempre, war on drugs. Kung susuriin, ibebenta tayo sa China. Which is nung 6 years ni Pangulong Duterte, dapat doon nangyari yung pagbebenta, di ba? Ang katotohanan po, ginamit po ni Pangulong Duterte yung diskarteng pakikipagkaibigan para po hindi po tayo makuha ng teritoryo. Iba-iba po kasi yung uri ng approach para sa diplomatic relationship, no? Pwede ka makipagkaibigan, pwede ka pa maging makipagbabag, pwede kang maging matigas sa salita. Sa totoo lang po, yung matigas sa salita, si Pinoy, doon po tayo naagawan ng maraming teritoryo. Doon po nakapagtayo yung China ng panahon ni Pinoy na ang tigas-tigas natin sa salita. Doon po tayo nakunan ng maraming teritoryo ng China. Okay, balik po tayo rito. Bakit ko po sinasabi to? Bakit ko kayo binibigyan ng background kung paano, bakit inakusahan? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, wala naman po tayong naririnig na pro-China yan, pro-China yan. Yung mga nagsabing ano na yan, yan po mga nagsasabi na pro-China si Pangulong Duterte. Mga Duterte vloggers yan. Akala ko Duterte vloggers yan eh. Yung mga yan. Ganun talaga eh. No? Anyways, balik tayo rito. Katulad po nito, sa standard ninyo na si Pangulong Duterte na nakipagkaibigan sa China ay pro-China. Pro-China na ba si BBM? Ito po sinabi ni BBM ngayon, no? Hindi ko po alam kung pagkagaling niya sa Japan o ito ay tape pa galing pa sa Japan, no? Kasi kadarating-rating lang po. Ang sinabi ni Pangulong Marcos, kailangan talagang maingat tayo dahil pag may nangyari ulit dyan, if we heighten the tension, it won't lead us to a good result, no? Kinakailangan daw maging maingat tayo dun po sa question na napakaraming mga fish. Anong tawag nila doon? Yung fisherman at tabi-tabi. Ang tawag diyan ng mga ano natin, 'di ba? Mga militiaman ng China, yung mga fishers boat o kung ano man ang tawag nila diyan. Nakita naman natin sa video tsaka sa ano, no? So, ang sabi ni Pangulong tapos nananawagan din ng ating magaling na Senate President na palayasin na rito yung Chinese ambassador. So, sabi ni Pangulong Marcos, kailangan talaga maingat tayo dyan dahil pag may nangyari dyan, if we heighten the tensions, it won't lead us to a good result. President Marcos' statement on the swarming of Chinese vessels in PH water. Yan po ang pahayag niya na kinapture po ng bulletin. Dagdag pa niya,
hindi rin siya sang-ayon na, pauwiin yung Chinese ambassador. Kasi yung susunod na Chinese ambassador, gano'n din pa rin po yung sasabihin, echo niya lang. So, very cautious po si Pangulong Marcos dito po sa pag-handle niya. Hindi po katulad nitong ni Martin at saka nito ni Senate President na nagpatiunang magsalita tungkol diyan sa West Philippine Sea. Yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Pinupuri niyo sila dahil nagsalita. Importante kasi 'to malaman natin, no, na hindi po basta-basta yung diplomatic relationship, no? Dapat po maingat yung mga pangulo diyan. Hindi ano po 'yan, 'pag nagkamali ka ng isang salita diyan, puwedeng pagmulan po ng digmaan 'yan. At bali-baliktarin man natin ang pangyayari, ayaw natin, wala sigurong may gustong may digmaan tayo sa China. Mapa Marcos man kayo, Tambaluslos man kayo, kami mapa Duterte man kami, ayaw natin pare-pareho yung digmaan with China. Iba-iba lang yung approach natin at ang nakita namin pinakamagandang approach, yung approach po ni Pangulong Duterte, nakipagkaibigan tayo sa ating mga kaibigang bansa. Kung sa tingin po ninyo ay masama po yun po ang nagresulta ng build, build, build. Yan po ang nagresulta ng malalaking proyekto dito sa Pilipinas. Aminin na natin at hindi. Ang tawag po dyan, hindi po pagiging pro-China. Ang tawag po dyan, friends to all, enemies to none. Na ngayon ay siya pong gustong muling tahakin ni Pangulong Marcos. Yun yung problema sa inyo, nakarinig lang kayo ng pakikipagkaibigan sa China. Pro-China, kaya nga hindi kayo effective. Hindi nyo ba napuna? Hindi kayo effective na tagapagtanggol. Kayong mga vlogger. Ano pong patunay na hindi kayo effective na tagapagtanggol? Bakit nariyan pa yung sila Rendon Labador? Anong ginagawa ng mga katulad nila Rendon Labador, nila ano pangalan no? Gasa? Siyan Gasa. At kung kayo, ewan ko lang ngayon ko lang medyo, ang alam ko, ako napaka-naive ko eh. Pasensya na kayo, napaka-naive ko po sa mga pagbablog. Ang buong akala ko lahat ng vlogger katulad ko umaasa lang kay YouTube, umaasa lang kay Facebook ng kita. Kung totoo po yung naririnig-rinig natin na sila po ay may generous allowance mula kung kanino pa man, no? Mula po kung kanino pa man, kung totoong kayo ay may generous allowance, mag-isip-isip kayo. Kung wala na kayong dating, kung walang improvement eh. Imbes na umangat, no? Paano? Ang alam lang nilang paninira, pro-China. Pucha, ang layo na narating eh. Pro-China pa rin sila eh. Daig pa sila nila Franz Castro. Walang katuturan ng atake nyo sa mga Duterte. Pro-China lang. Hanggang pro-China lang. Okay. Yan yung problema ng kawalan din ng kawalan din ng husay. Wala kang paghugutan. Kawalan din ng kahusayan ng mga, kita nyo, hindi nila ma-improve yung survey. Ito ang katawa-tawa. Bago umepal-epal yan si Martin Romualdez, bago nagkalat yung House of Representative ng kung ano-ano,
yung tinanggalan na nila ng CIF, katakot-takot na pagpapabalik sa ICC, ngayon Chacha, bago po yan, pangatlo po, no? Sa trust rating at saka sa approval rating itong si Martin. Pero pagkatapos, imbis na may angat yung popularidad ni Martin, lalong bumabagsak eh. Kung hindi kayo effective, pasok na nga sila rin dun, di ba? Baka. Talagang ganun desperate eh. Ang mga desperado, ang mga desperadong magpabango, kumakapit sa mga chismis vloggers. Chismis vloggers lang ngayon yung mga vloggers eh. Okay. Punta na po tayo rito sa ano. Tsaka yung mga meeting, no, nagugulat talaga ako. May mga meeting pala yung mga vloggers na yan. Ngayon ko lang natutuklasan eh. Nag-uusap. Talaga, nag-uusap-usap pala mga vloggers, grupo. At may mga grupo sila. Akala ko talagang magkakapareho lang kayo ng ano, magkakapareho lang talaga kayo ng paniniwala, parang ganun. Yung pala talagang may mga meeting sila. Talagang ano talaga ako eh, no? Yung wala ang malupit nun, wala man lang nag-imbita sa akin. dalawa lang yan eh, no? Dalawa lang yan. It's either sa tingin nila hindi nila ako kayang paikutin. Kaya hindi nila ako naimbitahan o sa tingin nila loko-loko yan si Badu. Wag na natin isama yan kung yung gano'n siguro, no? Sa tingin ko, ito, mas malamang sa akin, ha? Sa tingin ko kung bakit wala nag-iimbita sa akin ng mga meeting with the vloggers is either na-intimidate sila sa akin or hindi nila na ano nila kagad na hindi nila ko kayang paikutin. No, hindi nila ako yung puta mahirap kausap yan. Hindi katulad yan ng mga ibang vlogger na nakipag-meeting lang at napamerienda mo, okay na okay. Mukhang si Badong, kahit na anong pakape mo dyan, kukontrahin ka pa rin yan pagka, di ba? Wala eh, wala talaga, pero biro. Wala talaga sa aking nag-imbita kahit na anong grupo. Nagtataka rin ako eh. Puta may mga meeting pala to mga vlogger na to kahit saan. Yun lang po yun lang yung ano eh, yun lang yung aking hindi rin maunawaan. Anyways, balik po tayo rito, no. Ito pa po. Ngayon lang din to Ngayon lang din po to, December 18. Sabagay kahapon kasi December 18. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos, magtataka ka, no? Kaya nga pwedeng questionin kung yung pamantayan nila ng pro-China. Philippines wants to start new energy exploration projects in South China Sea. Ito po talaga yun, no? Ayan po sinabi ni Pangulong Marcos, the Philippines and China have resumed discussions about jointly exploring oil and gas resources in South China Sea, where the two nations have sparred for decades over sovereign rights. Alam nyo, dapat po talaga matigil na yung mga, yung ang daming politiko natin, ang tatapang. Nakita nyo na po sa actual. Kung nagsalita po si VP Sara Duterte, halimbawa against siya sa China, sinabi niya, yung China na yan. Tapos ganito ang pronouncement ng Pangulo. Ano kaya ang sasabihin ng press? Nangunguna kasi. Hindi muna maghintay ng pronouncement ng Pangulo. Yun po yun eh. Alam niyo po, sa lahat po ng matataas na opisyal ng pamahalaan, sa 5, yung 2 po, yung Supreme Court tsaka si Vice President Sara Duterte, ang tama ang ginagawa dyan sa West Philippine Sea. Ano po yung tama ang ginagawa nila? Hindi sila kumikibo. Dahil sabi nga ni Pangulong Marcos, kinakailangan natin mag-ingat dyan.
Hindi po puwedeng basta-basta diyan, kung si Zubiri lang masusunod, matagal na tayong nakipagdigmaan, eh. Biruin mo ibo-boycott mo lahat ng China products. Unang bombahan ibo-boycott, ngayon pauuwiin na yung ano, yung Chinese, ambassador. Kaya yan yung sinasabi ko na hindi po puwedeng lahat ng matataas na posisyon nagsasalita. Paulit-ulit 'tong mga 'to, ano na sinabi ni Sara Duterte, wala siyang masabi 'no. Ngayon, iba yung sinabi ng pangulo sa sinabi ni Zubiri. Hindi ko alam kung ano yung sinabi ni ni Martin kasi wala naman dating yung sinabi nun. Generic lang, ipagtanggol, eh. 'Di po ba? Hindi po ano po yung mas nakakahiya? Yung pinangunahan mong pangulo na dapat tanggalin na yung at hindi ka susundin? Alam lang po ni VP Sara kung saan niya ilulugar yung sarili niya, 'no? Yan po, real talk po yan. Katulad po ngayon, inopen muli ng pangulo. Maghahabol tayo ng relasyon natin sa China. Hahabulin pa natin. Samantalang kung tinuloy nyo lang yung ginagawa ni Pangulong Duterte, wala tayong problema. Tuloy na sana rin yung sa Mindanao Railways. Ngayon, meron na ba nagpondo? Sana si etong hahanapan niya raw ng mas mura. Asan na yung sinasabi nyo na hahanapan nyo na mas murang interest yung railway sa Mindanao? Asa na? Meron na ba? Bautista, nasa na? Yan yung problema, eh. Kung tinuloy nyo lang yung sinasabi nyo nung kampanya na itutuloy nyo yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, di tuloy-tuloy lang sana. Ngayon, maghabol pa tayo na relasyon natin sa China. Kita nyo pagbabago, ASEAN. Nakita siguro ni Pangulong Marcos, teka muna, bakit yung Vietnam nakipagkaibigan na sa US na nanliligaw pa China sa kanya ngayon? Ganyan po yung diskarte ni Duterte noon. Nung tayo po'y lumapit sa China, eto pong US nagselos, nilapitan din tayo. Hindi nyo nakuha yung ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi po yan pro-China policy. Yan po ay diskarte ng isang matalinong Pangulo. For the first time, isang mahirap na bansa katulad ng Pilipinas, ginamit niya yung magkalabang mayayamang bansa para sa ating sariling interes. First time po nangyari, panahon ni Pangulong Duterte yun. Yun naman po, di po ba yun ang ginagawa ni Pangulong Duterte? Makipagtulungan sa China. Ano po bang pagkakaiba nun? Bakit po pag si Pangulong Duterte nakikipagkaibigan, nakikipagtulungan sa China, pro-China. Pero eto, okay. Naghahabol tuloy tayo ngayon. Files complaint versus Badoy Celis over red tagging. Yan, maganda yung katanungan dahil diyan na ano tayo, no? Activist Teddy Casino filed a civil suit against Lorraine Badoy, Partosa, and Jeffrey Celis, accusing them of persistent false accusations linking him to terrorism and rebellion, no? Okay. So, bakit po ang tanong natin, bakit po civil suit? Yan po. Walang katotohanan lahat yan at ginawa nila ito para ako siraan at siraan ng aking paniniwala, yung aking organisasyon, yung aking pamilya para ako ay tumahimik. Okay. Since 2022 daw, yan dalawa na yan, si Celis at si Badoy, ay patuloy po silang nire-red tag. Ayan. The third case filed against Celis and Badoy. Nauna na riyan si Carol and Atom Arroyo.
Okay. Ang sinasabi po rito 'no, meron siyang sinabi na nasira yung kanyang pamilya, eh. Teka lang, yung aking topic, nabura ko, eh. Okay. Sa madaling salita, kung totoo po na kayo ay, paninira, bakit po hindi libel o cyber libel, 'di ba? Bakit po kinakailangan civil? Kasi 'pag civil po, pera. Pera-pera po labanan 'no, 2,000,000 yung kala Ato Marolio, ito milyon din, eh. Ang purpose lang po niyan talaga sa tingin ko kasi hindi po makukulong, eh. Ako dun pa lang, eh, duda na ako, eh, 'no. Ang purpose niyo ba ay ano, totoo ba na para yung hindi po ako abogado 'no, pero siguro tanong niyo sa mga abogadong mga vlogger, bakit civil case at bakit hindi criminal case na libel ang kanilang gustong isampang kaso, 'no? Kasi bakit ayaw nilang makulong sila Badoy? Bakit hindi libelo yung sabi niyo sinisiraan kayo, eh. Bakit hindi yun yung isampan yung reklamo? Kasi, natatakot ba kayo na sila Badoy tsaka si, Celis may mga ebidensya sila na magpapatunay na kayo nga ay, bahagi ng organisasyon ng mga rebelde? O kaya walang takot si Ka Eric, ang sabi ni Ka Eric, "Haharapin namin sa lahat, yang kinaso niyo na yan, haharap kami o bahagi ito ng patuloy na pagpapasama 'no, sa mga taong, walang takot na kumukontra sa inyo 'no, walang takot na nag-e-expose." Sa totoo lang po, kaya po ang laki po ng impact nung NTF-ELCA kasi walang takot yung mga tao ro'n, eh. Yung mga taga-NTF-ELCAC hindi po natakot na ano, hindi po natakot sa mga 'pag sinasabi sila nire-red tag kami, hindi po sila natakot. Sinasagot po nila, "Hindi kami red tagger, truth tagger po kami." Okay, yan lang po.